kunin natin yung wa alayhi fal ilmul iktisadi umuman. So, wa alayhi fal ilmul iktisadi umuman huwa ilmu yani bidirasatin nasyati al-iktisad. So, ito po yung ilmul iktisad, the sciences or science of economics in general po ay nasyatul iktisad. Ano yun? Yung isa, istihlaki, wal intaji, wat tawzi'i, wat tabadul. Wama yanshaw an hadha nasyat min zawahira wa alaqat. So kukunin natin yan next meeting yung zawahir at saka alakat. So ikuan lang natin ito. Barakallahu fikum. Bismillah. Dito po ang ibig niyang sabihin po ay ang ibig niya sabihin ang agham ng ekonomiya. Ang agham po ng ekonomiya na ito, yung ilmul iktisad ay ang pag-aaral ng mga gawaing pang-ekonomiya na kinabibilangan ng pagkonsumo, al-istihlaki, production, al-intaj, pamahagi at tawzi'. Pang-apat po yung palitan at tabadol. Yun po yung nisend natin sa group. So, okay, kunin natin. Ano yung pagkonsumo? Yung paggamit o pag-ubos ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan. So, maraming kwan yan. Yan ang ibigay natin muna. So, production, paggawa o paglikha ng mga produkto at serbisyo. Pamamahagi, yung at-tawzi, paghahati at pamimigay ng yaman at produkto sa iba't ibang sektor ng lipunan. Yung palitan. Ano yung palitan? Yung tabadol, pagpapalitan ng produkto, serbisyo o yaman sa pamamagitan ng kalakalan. So, dito po, kasama rin ang saklaw nito ang mga epekto, yung zawahir, ugnayan, alakat na bubuo mula sa mga gawaing ito. Dito po, anong halimbawa ng pagkonsumo? Una, yung halimbawa po ng pagkonsumo ay yung halimbawa isang pamilya na bumibili ng bigas, gulay at isda, marami sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ano ang aplikasyon natin dyan sa ekonomiya? Yung pagkonsumo, yung halimbawa natin kanina, yung isang pamilya na bumibili ng mga bigas at iba pa. So sa aplikasyon po natin sa ekonomiya po, sinusuri kung paano pinipili ng mga tao ang mga produktong bibilhin batay sa presyo, kalidad at kita. Yan po ang example natin na pang-araw-araw at saka sa ekonomiya sa pagkonsumo. Ay yung pagkonsumo, consumption in English, istihlak in Arabic. So dito po pangalawa, production. Yan po yung al-intaj in Arabic, production sa English. Anong halimbawa natin dyan? Yung isang magsasaka na nagtatanim ng palay at gumagamit ng makabagong makinarya upang dumami ang ani. So ano ang aplikasyon natin dyan sa ekonomiya? Paano mas mapapababa ang gastos at mapapataas ang ani para mas kumita. Yan po yung ekonomiya. Ang ganda pala ng ekonomiya, no? So, baka magbago yung isip nyo. Pwede kayo change course. Hindi, biro lang. So, pamamahagi po. Yung ano yung pamamahagi? Yan po yung at-tawzi'. Yan po yung distribution in English. Ang halimbawa po natin dyan ay isang kumpanya na nagbibigay ng bonus sa mga empleyado at nagbabayad ng buwis para sa serbisyo publiko. Ano ang aplikasyon natin dyan? Ang aplikasyon po natin dyan, paano nahati ang kita sa sahod, tubo, renta, at buwis. Yung tubo po, yung interest, hindi po tayo Islamic economics ngayon. No? In general, kung po tayo, conventional economics. So, yung mga taong bumabayad ng tubo nila. So, dito po, pang-apat, yung palitan, yung at-tabadol, yung exchange in English. Halimbawa po niyan, ang pag-aangkat ng langis mula sa ibang bansa at pag-export ng saging or bigas mula sa Pilipinas. So, example lang yan ha. So, aplikasyon po, paano nakaapekto ang import at export sa presyo at trabaho sa bansa? Yan po yung international trade. Meron po sa Islamic Economics po na kurso, Bachelor of Science in Islamic Economics, meron po silang subject na international trade. So dito po, ang mga zawahir, kunin natin ang zawahir na konti lang.
positibo, ang mga epekto niyan ay positibo at negatibo. Anong positibo na epekto niyan? Pag-unlad ng teknolohiya, pagtaas ng kita, paglago ng ekonomiya. Ano naman yung negatibo? Krisis pang-ekonomiya. Krisis pang-ekonomiya, kakulangan ng trabaho at inflasyon. Opo, Sister Dayan. Last na to, 5 minutes. Mga ugnayan po. Ano yung ugnayan niya? Alakat sa loob ng bansa po, relasyon ng may-ari at manggagawa, empleyado or empleyo, kontrata, sahod, at marami pang iba. Sa labas ng bansa, no? Sa labas ng bansa, hindi sa loob ng bansa. Yung sa loob ng bansa po na ugnayan niya ay relasyon ng may-ari at manggagawa. Yung mga kontrata, example niya. Sa labas ng bansa, ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng mga estado, import at saka export, nandun na yon. Pagpapalitan ng puhunan at paggawa. Hula sa tulkalam, in short po, dito na magtatapos, pangunahing mensahe, ang ekonomiya ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay kabuang ng lahat ng gawain at ugnayan na may kinalaman sa paggawa, paggamit, pamamahagi at pagpapalitan ng yaman. At kung paano ito nakaapekto, paano raw nakakaapekto sa tao at lipunan. Paano ito nakakaapekto sa tao at lipunan? Ano po ang makukuha nating aral dito sa Ilmul Iktisad, yung ilm ng the science of economy, ekonomiya, yung ulum ng ekonomiya, no? Ano makukuha natin na aral dito? Kung maayos ang pamamahala sa pagkonsumo, produksyon, pamamahagi, palitan, yan po yung sa Arabic, no? Na al-istihlak at tawzi', al-intaj at tabadul, mas nagiging matatag ang kabuhayan ng individual, pamilya at bansa.